Anyway, pabahay PGM, ano ha? Ano naman ang ginagawa natin para dito at anong plano nyo for 2024? Partneran mo, ang pabahay na tinuturing natin, isa sa basic rights ng taong bayan. At kailangan din nating tulungan ng gobyerno na masolusyonan ang 6.5 million housing backlog dito sa Pilipinas. Tatlong proyektong pabahay ng GSIS sa ilalim na tinatawag nating umbrella program sa pabahay para sa bagong bayani na manggagawa ng pamahalaan, PBBM. Ang una ay ang Housing Accounts Restructuring and Condonation Program na nag-aalok sa mga housing borrower na i-restructure ang kanilang loan para mas bumaba ang amortization at mas humaba ang payment period. Maaaring palawigin hanggang 10 taon pa ang pagbabayad basta hindi aabot sa 70 years old ang buyer o borrower. Pwede silang magbayad ng buo para magkaroon ng waiver sa lahat ng penalties and surcharges. Ang total applications for condonation ay umabot na ng 986. Ang total condoned amounts po ay 1 billion, 1.4 billion pesos to be exact. Ang pangalawang programa natin sa ilalim ng PBBM program ay ang pagtatayo ng low-cost housing units para sa mga empleyado ng pamahalaan. Ang initial program ay 2 high-rise housing complexes na itatayo natin sa Fairview, Quezon City at sa Cogeo, Antipolo. Ito po yung mga properties, lupa ng GSIS. Ang target natin ay makumpleto ito sa 2025. Next year na. Kami ay nakikipag-collaborate sa Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD sa mga susunod na proyekto matapos ito. Ang pangatlong housing strategy ng GSIS ay ang lease with option to buy o LWOB. Sa ilalim ng lease with option to buy, paupahan namin ng mga available residential housing units ng GSIS sa mga interesadong individual at sila ang bibigyan namin ng priority na mabili ang property anytime during the lease agreement. As of November, partner, may kabuang 1,910 applications na ang na-approve natin sa lease with option to buy at 240 na ang bumili ng bahay na inupahan nila. Alam mo, partner, meron yan tayo 12,000 na mga property na kakalat sa buong bansa. Yan po ay ito po, open ito. Kahit sa hindi miyembro. Kahit po nasa private sector ho kayo, pwede po kayong mag-lease with option to buy. Provided yung asawa niya ay miyembro ng GSIS? Kahit hindi po miyembro, basta Pilipino po kayo at least 18 years of age. At meron po kayong kapasidad para magbayad ng lease. Kasi po, ang ginagawa po natin dito, yung mga property, inspection ninyo, hindi po pare-pareho ang kondisyon. Correct. O yung mag-iba, naku, napakaganda, kompletong-kompleto, maayos. Kami sa Iloilo, di ba? Yung sa Iloilo, nakaka-impress. Anyway, hindi lang Iloilo, marami pa mga lugar na meron hong lease with option to buy na inaalok po ang GSIS. Magbabalik pa ang GSIS Ginhawa for All. At nagbabalik po ang GSIS Ginhawa for All. Ayan, papasok po ang bagong taon, wag hong magpaputok. Pero PGM, bukod ho sa 4-piece na pinaputok ho ninyo, ano ba yung mga proyekto ng GSIS na makatutulong sa nation building? Para makatulong tayo, partner, sa nation building, mag-implement ang GSIS ng scholarship for science, technology, engineering, and mathematics o yung STEM program. Ang proyektong ito ang magbibigay ng scholarship benefits sa qualified na anak ng member para makatapos ng STEM courses sa kolehiyo. Alam naman natin na importante ang papel ng education sa larangan ng STEM. Itong mga kursong ito ang magpo-produce ng next generation innovators na mayroong scientific concepts and technological advancement skills na kailangan natin upang makatulong sa pag-unlad ng bansa. Ang programang ito ay hindi pautang, kundi corporate social responsibility project. Kaya wala itong bayad at ang scholar ay mag-e-exam upang makapasa. Ang pipiliin namin dito ay ang mga nominees ng miyembro na may pinakamaliit na sweldo sa lahat ng applicant. Magaling
So, ito talaga ano ito ha, grant ito. Scholarship program talaga, libre. Ayan. Huwag nating sasayangin. Ano-ano yung mga kurso sa STEM na pagtutuunan natin, PGM? Partner, mga STEM courses ay biology, Okay? physics, Okay. statistics, chemistry, astronomy, psychology, mathematics, biochemistry, civil engineering, o mga engineering courses, electrical, chemical, aerospace, Talaga? mechanical, Oo. computer science, among others. Saan tayo kukuha ng pondo? Di ba? Ang pag-ibig mag-i-increase. Ang GSIS ba may increase din? Aba, partner, napakagandang tanong yan. Ang total contribution namin ng miyembro at remitting partner agency ay 21%. In total, 9% ang pera para sa miyembro Okay. at 12% naman para sa kanilang ahensya. Ang pensyon na matatanggap nila ay hanggang 90% ng kanilang inihulog na prima. Between 21% and 90%, yun ang dapat naming hanapan ng pondo para maibigay namin ang kanilang pensyon at iba pang mga benepisyo sa panahon na sila magre-retire. Yan ay kinukuha namin sa aming mga investment. Kaya kami naghahanap ng magandang investment opportunities upang mapalago ang pondo ng GSIS. Alam mo, malaking bagay ang bawat kontribusyon ng aming mga miyembro. Bawat sentimo ng kanilang kontribusyon ay dapat mapalago namin. Kaya yung binanggit ko sa iyo kanina, yung magtre-training, Correct. isang pondo yun. It's a fund. Pare, alam mo ba kung magkaano, partner? Ang return? 35% ang return ng pondo nila. Ganun sapagkat ang mga bumibili ng teknolohiya Correct. para sa science, regenerative artificial intelligence ay nagbabayad para masigurado na hindi ma-alter yung programa nila. Hindi, tsaka yun yung way of the future Yeah, yun ang tama. direksyon ng mundo. Napakalaking responsibilidad yan, PGM, Nabasa ko nga na ang Pilipinas daw, isa sa mga bansang may pinaka-generous na pension program sa buong mundo. Saan ka naman nakakita? 21% ang kontribusyon, pero up to 90% na average monthly compensation sa last 3 years ng pension. Napaka-generous. Alam mo, partner, bukod dyan sa responsibilidad, talagang layunin namin sa GSIS na sandaling ikaw ay maging isang GSIS member. Dapat mong maramdaman na ikaw ay mahalaga at nariyan ang GSIS sa lahat ng iyong pangangailangan. GSIS is here to add value to their lives. Congratulations. Ayan, ha? Ay, nako. At madagdag ko lang, partner, mahalaga talaga ang financial literacy. Ayan, ha? Para hindi lang yung loan ng loan, pagkatapos nakabaon na, dapat nagagamit din ang loan sa tunay na pangangailangan. Tama, partner. At dapat mag-umpisa ang pagpapaunawa ng financial literacy sa umpisa lang ng pagpasok sa gobyerno. At hindi pag malapit na mag-retire ang empleyado. Yung iba kasi, iniisip na lang kung magkano matatanggap, di ba? Ayan. Kaya dapat talaga, yung financial literacy, iniintindi natin ng husto. Nang sa gayon. Meron ka bang program na para doon? Sabi mo nga, pagpasok, dapat naintindihan ng financial literacy. Mukhang doon tayo nagkulang, kaya panay loan Napakaraming financial literacy programs na naibigay ang GSIS at hindi lang po, kahit ng pribadong sektor. At alam po ninyo, bibigyan din natin ng tinatawag nating simplified version yan. Gagawa po tayo ng financial literacy sa mga susunod na sa mga susunod po. Sa susunod na pagkakataon. Ay, naubos na naman yung oras natin. Dami pa namang mga tanong na kinakailangan nating masagot. Anyway, sa mga susunod na programa natin, inaasahan natin na yan po ay mabibigyan ho natin ng tugon.